Pero po, ano, Makamarcos po kayo. Opo, kasi yan ang ng tatay ko dati, amo niya si Imelda. Ibig sabihin ano sila yung parang kontraktor gumagawa? Opo, sila yung nagme-maintenance ng mga bliss. Pag may halimbawa po may sira yung halimbawa sa isang unit, mayroong mga sirang pinto, mga ganyan po yung Siya gumagawa. Sila, isang grupo sila. Opo. Yung father niyo po. Father ko po, maintenance sila. So, bali mga ilang taon na po ito yung ma'am sa Makati itong bliss niyo. Kasi po ito nag-start po to na nung ang sabi po sa pinakaano po 1980. 1980. Opo. Bali 1982 lumipat kami dito, bago pa lang konti pa lang mga tao dito, ang mga nakatira. Kasi karamihan po dito mga teacher, mga pulis. Mga pulis, Mga ano talaga ng gobyerno. gobyerno. O kasi yan nga yung pabahay ni ano. Opo. So dati kasi maganda pa raw ito, may Ay, opo. Bermuda pa. Opo, wala pa po itong mga ganito. Wala pa mga Sasakyan po bakod. dito no, dalawa lang. May kotse. Isang parang pagong. Ay, Volkswagen. Volkswagen, oo. Tapos meron pa po dito ang palaruan. Mayroong slide, may ano talaga. Tinanggal na nila no. Ginawa ng hanggang yan, ginawa ng mga garahe. Burahin. Dito po noon malinis kaya nga garden na ng ano nila, Bliss Garden. Bliss Garden dapat. Kasi mayroon din kami napuntahan sa Taguig. Ganon din yung pinto nila eh. Meron din pong Bliss dyan sa dito sa Mandaluyong. dito sa Makati, dito sa Mandaluyong, dito sa may Manlo. Saan po? Manlo, Barangay Santa Cruz po. Ganito rin po, pero 4 na building lang. Apat na building lang yan. Opo. Manlo. Manlo. Ito ilang building to ma'am? 7 po. 7 building no, grabing laki. Dami to eh. Yun ang building 1, tapos yun nandun sa likod 2, ito 3, tapos ito 4, ito 5, yun 6, ito 7. Mayroon din nga sa Tondo eh, yung pinuntahan Meron namin. din po. Ano po yung dahilan ba't namigay o binigay yung ganito mga Kasi po ito, project po to ni First Lady para po sa Para mga talaga sa mga tao. government employee. Ah, Yung kuha ko kumbaga na. sa hinuhulog-hulugan nila. Bali 50 years po hulugan. After 50 years, Iyon na. sa'yo na, Ayun na. yun, meron ka ng rights, bigyan ka na ng ano. Ang tagal ng 50. Pero 50 years maliit po. lang ang binabayaran dito. Maliit lang po. Yung sa tatay ko kasi, salary deduction. O BBM daw, sabi ni Kuya. BBM po talaga dito karamihan kasi noong time na panahon po ni Vice. Kasi nga hindi siya nanalo, tama lang yun. Yun nga, dapat lang hindi siya nanalo. Kasi na to eh, sinusukat-sukat na ng mga Oh. may pumunta na dito. Kala Kaysa nila daw, ililipat daw sa iba yung mga dito. style lang. Style lang. Parang katulad dyan sa tenement yung ginawa. Dati yung mga dyan, pinaalis nila. Sabi, re-renovate lang, babalik din daw. Hindi na pinabalik. Ang ginawa nila, pinaupahan nila. Paupahan sa mga empleyado Ang dito. galing no. Ayun, nakuha nila yun. Ginagawang yun. Takot ng bis yan. Health center namin yan eh. Sino nagbenta niya? Ano ni Binay? Mga Binay rin. Mga binay. Yung nung nalipat kami, 12 years old ako nun. Ito na po So ako nabutan mo nag-high talaga si Fidel Marcos no? school. Opo. So ma'am, pwede ba magpinto kayo about sa kung paano siya mahal mo? Kasi bilang isang kabataan katulad ko na ako naman ay naku-curious kung paano siya, kung gaano kaganda ang kanyang pamamahala dati sa Pilipinas. Noon po talaga maganda yung ni President Marcos nun kasi magaan ang pamumuhay ng tao kasi murang bilihin. Tapos sa experience po namin sa pamilya ko, yung tatay ko as empleyado ng mga Marcoses. Talagang sagana po sa mga benefits. Talagang binibigay nila. Tapos yan, kaya mayroon kaming unit dito. Dahil di po sa kanila. Opo, dahil yun sa ng tatay ko. Kaya kami nagkaroon. So malaki ng bagay yan sa Malaking city. bagay po. At saka, Kaya katulad nito ngayon sa city, may Opo. bahay ka. Napakalaking tipid na. opo. So paano po ma'am si paano ma-compare si yung Dati, mga yung Aquino? ngayon. O, Sa Aquino, sa parang, Marcos? para po sa akin, parang lalong lumubog ang Pilipinas parang lalong naghirap. Kasi dati di ba, yung galunggong mura. Galunggong. Ngayon, mahal na. Hindi mo na mabili. Tama. Ay di ba sinabi ni Kuya Aquino na pag siya naupo ay bababa niya ang Ay, lalo galunggong? tumaas. Lalo tumaas. Anong di po tumaas? ba?
So fake news yung sinabi niya na bababa niya yung Lalo presyo. parang lalong nagkanda ano-ano yung Hirap. hirap ng Pilipinas. Marami lalong naghirap. Mhm. Di po ba? Kumpara noon, mga Marcos kasi noon talagang kumbaga sa ano, yung mura yung bilihin, tapos yung pamumuhay nga magaang kasi lalo na pag empleyado ka ng ano ng government, andun lahat yung ano. Masasabi kasi tatay ko noon nung nagtatrabaho pa diyan, lagi may supply ng ano yun, may bigas, mga grocery. At saka hindi nagkukulang talaga sapat, hindi yung iba ngayon. Hindi enough para sa Oo, pamilya. ngayon kahit anong kayod mo wala eh. Di po ba? Kahit Ma'am, anong kayod mo. matanong ko lang, kung si Imelda Marcos o kung si Imelda Marcos may mga project, so ano naman po yung tumatak sa isip ninyo na project ng Aquino o si Cory Aquino? Yung project nila. Wala akong na ano eh. Wala. Alam ko project nila yung mga yung mga tawag doon. Rebulto. Mga revolto. Mga rebulto. Yung mga ano nila doon, yung wala anong magagawa noon, yung revolto sa EDSA, anong magagawa no, di ba? Parang nagkamda malas-malas, di po ba? So yun yung naalala yung project Yun ng lang, Aquino. ano ko, wala namang, ano ko nagawa nila? Wala namang Wala po talaga. Sa 50 o 40 sa 40 years mo 40 years, opo. sa bundo no, Kahit yung sa panahon ni ano eh, yung mga nagdaang presidente. tabako Oo. Diba, pinagbebenta niya yung mga, pag-aaral ng gobyerno. oo. So Kay Erap naman, nagpagawa nga siya ng pabahay para naman lata. ayun, Di ba yung building na ganito, sira ka agad. Tapos ayun. How about si Pinoy? Ano masabi mo sa kanya sa project niya na mapabahay? Parang Mga wala salanta. po akong na anong, ayun yung doon sa ano ba yun yung nabagyuhan. Pilanda. Eh di naman natuloy, nakaano din po ba nakikita ko sa balita, mga nakaano, hindi, kumbaga sa ano, nakapending yung mga ginagawa doon. Yun lang po, yun ang wala akong alam na ano niya, magandang ano. Ma'am, feeling ninyo if ever na si Leni Robredo kasi nasabi niya kasi she is the best and most qualified to become a president ng Pilipinas. So anong masabi mo sa kanya if ever lang? Wala So, akong, anong mo lang, opinion mo lang po. parang sa isang babae tapos parang hindi pa siya ano sa politiko eh kasi di ba ano lang siya sa Bicol yung sa lugar nila. Tapos naging ano siya yung pagka vice president niya, hindi wala naman siyang ginawa kundi tumulig sa di ba mag komento sa mga ano ng mga nakaupo di ba. Parang wala naman akong na anong nagawa niya na maganda. Puro mga komento lang na ano, imbis na tumulong ba yung maki-cooperate sa namumuno ngayon. Parang wala. Ma'am, last na message mo kay BBM, ma'am, if ever siyang manalo sa Pilipinas at message mo rin sa mga kabataan na bakit si BBM? Kay BBM talagang solid po kami, pamilya dito sa lugar namin. Kasi alam po namin na yung naginawa ng kanyang ama noong pagka-presidente, alam ko itutuloy pa niya at mas gaganda pa yung mga proyekto na ibibigay niya. Saka sana tuloy-tuloy na yung pagbangon. Tuloy-tuloy na yung nangyayari ngayon pandemic. Yung project ni Yung mga at saka yung mga ginagawa ni President Marcos noon. Sana madagdagan pa at magkaroon ng maraming trabaho yung mga tao. Maging maganda na yung buhay. Saka yun yung isa pa yung sa kuryente, yun. Bumaba yung kuryente kasi 'di ba sabi niya pag nuclear power plant. Opo, pag naupo siya, gagawin niya magiging mababa yung ano kasi talagang yung tao hirap ngayon. Halos parang yan na lang ang pinaglalaanan ng business sa pagkain. Oo, katulad ngayon, oh. Yung sa kuryente, diba, itong nag-pandemic, naipon ng naipon, tapos wala pang trabaho yung mga tao. Tapos ngayon, ipupersa kang putulin, yung ano mo. Ang hirap eh. Sana pag naging presidente si BBM, bumalik na yung dati, noong panahon ng tatay niya. Yun lang.